Ano itong nangyari sa Davao mga kababayan na kung saan nagulat po no ang ating mga kababayan dahil sinasabi po ng mga DDS Davao no ay isa po sa pinaka-safe na city dito sa Pilipinas. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito alamin natin at pag-usapan mga kababayan dahil mayroon pong masamang nangyari dyan po sa Davao na kung saan mga kababayan ay talagang nagulat po no ang lahat dito sa balita na to. Kasi sinasabi po ng mga DDS no, may mga nagpo-post pa nga no na parang Singapore daw po ang Davao mga kababayan. At pinaka-safe daw po na city dito sa Pilipinas ay ang Davao daw po, sabi po ng mga DDS mga kababayan. Pero meron pong isang nangyari no diyan po sa Davao na talaga namang nagulat no ang ating mga kababayan. No, talaga namang yung mga DDS po siguro natataranta, hindi rin nila alam kung paano nila ipapaliwanag 'to. No? Ito po no, yung nangyari diyan po sa Davao mga kababayan dahil no marami hong nagulat dito no dahil nagkaroon po no ng hold-upan diyan po sa Davao mga kababayan at ang matindi po niyan 1 minuto lang po. No, sabi po dito breaking news. Daylight hold up sa mall sa Davao, wala pang 1 minuto, ubos ang alahas. Grabe mga babayan, ganun katindi at ganun po kabilis yung nangyari po. No, nahuldapan dyan sa mall po sa Davao. No? At take note mga babayan, daylight po. So ibig sabihin, araw po nangyari, hindi po gabi. No, nangyari yung holdapan na to. No, sabi po dito, isang matinding robbery ang yumanig sa isang mall sa Buhangin, Davao City nitong Sabado, April 11 at nangyari pa mismo sa tanghaling tapat mga babayan. Bandang 12:02 PM biglang sumalakay ang 3 hanggang 4 na armadong lalaki sa isang jewelry store. Ayon sa mga saksi, isa sa mga sospek ang naglabas ng baril at nagdeklara ng hold up habang mabilis na kinolekta ang mga alahas. Ganong kabilis po mga babayan dahil sabi po dito, no, 1 minuto lang daw po at nagawa po nila yung kanilang masamang balak. At ito po, no, meron pong footage dito pero hindi ata ito yung actual, no. At dito makikita natin yung mga kapulisan. Ayan, sabi dito, isang matinding robbery ang yumanig sa isang mall sa Buhangin, Davao City nitong Sabado, April 11 at nangyari pa mismo sa tanghaling tapat po. No, mga babayan, siguro kasi wala ganong tao pagka ganong oras sa labas, 'di ba? At wala ganong sasakyan, wala ganong traffic kaya tanghaling tapat sila umatake, mga babayan. So eto po yung tindahan siguro. Yan po siguro yung pinasok at may mga pulis na po dyan, mga babayan. Ang nakakagulat dito mga babayan, ang matindi rito, sa loob pa po ito ng mall. No, ang tanong dito mga babayan, no, wala po bang security? Meron naman siguro security diyan sa mall. Pero ang nakakapagtaka rito at nakakatakot dito mga babayan, no, katanghali ang tapat. At the same time, kung may security diyan, mall po yan, no, paanong walang nagawa po yung mga security guard diyan po sa mall na yan? No, at nakapasok itong mga armadong lalaki na to, nakapang-hold up po dyan sa mall, mga babayan, no? At sabi nga ng mga DDS, safe daw po ang Davao. So, paano ngayon to? Paano ngayon to mga DDS? Akala ko po ba safe sa Davao? 'Di ba? Pero bakit po ganito katanghali ang tapat? Mayroon nangyaring ganitong hold-upan. Kasi kung safe po sa Davao, sinasabi nitong mga to, mga babayan, safe sa Davao. 'Di ba? Walang nangyayaring mga ganyan, mga krimen, 'di ba?
Bakit may nangyaring ganito? Yun lang yung tanong natin dito, mga kababayan. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga totally safe po sa Davao. Kasi may mga ganitong nangyayari. No, at ang nakakatakot dito, mga kababayan, tanghaling tapat sa loob ng mall. May security sa mall, mga kababayan. Paano nakapasok itong mga armadong lalaki na to? 'Di ba? So, hindi rin natin alam, may security ba sa mall? Yun yung tanong natin dito. May security guard ba doon sa mall o wala? Mga kababayan. 'Di ba? Pero yun yung nakakapagtaka, no? Yun yung isa sa tanong doon. Kung may security guard doon sa mall, paano nakapasok itong mga lalaki na to? Na armado po. At ganong kabilis, mga kababayan. 1 minuto lang, 'di ba? Natangay nila. No, ayon po doon sa report. Mabilis at planado. 165K, 165. Sabi po dito, SOCO on-site investigation ongoing. Ayon sa mga nakausap naming tendera, hindi lang jewelry shop ang tinamaan, may cellphone store din nang umanong nawalan ng humigit kumulang 165,000 pesos. So hindi lang daw po yung jewelry store, mga babayan, may cellphone store din na nakuhanan ng 165,000. Pinaka-unit. Grabe, oh. Ganon. May security guard oh. Ayan oh, may security oh. Okay, so paano to ngayon papaliwanag ng mga DDS, mga babayan? Akala ko po ba safe sa Davao? Akala ko po ba safe sa Davao, mga babayan? Ito, may tanong dito. Ano ang ginawa ng mga security guard ng mall? Nauna pang magtago. Anong mall ba yan? Nakakatakot mag-shopping dyan. Sabi dito, kala ko ba safe ang Davao? Pakisagot, mga DDS. Diba? Sabi ng mga DDS, very safe ang Davao. Ano ito? Anong nangyari? Ganyan ba sa Singapore? Kasi sabi nila, mga babayan, yung Davao daw po parang Singapore. Davao na naman, sikat na sikat talaga. Sabi nila, safe ang Davao. Ba't lagi sa balita, frontline pa? Walang krimen sa Davao. Baka fake news yan, AI. Walang ya kayo. Pati holdapan, na rin, scripted, AI na rin. Baka yung holdapan, matagal na nangyari. Ni-re-upload lang, mga kababayan. Remake? Ni-remake yung holdapan. Sabi dito, kasalanan na naman ni BBM yan. Baka isisi na naman to kay BBM, mga kababayan. So yan po, no? Mala Singapore nga, sabi. So makikita natin, no, yung reaksyon ng ating mga babayan, nagulat din sila. No, nagtatanong din. No, akala ko ba, sabi ng mga DDS, safe sa Davao. So bakit may ganito mga nangyayari? Meron pa isa, mga babayan, itong isang balita na to kung saan mayroon pong high value target na arestado po sa bypass operation. 170,000 halaga ng S na kumpiska po sa Davao City. Naku po, ito panoorin din natin, mga babayan. Mas rihas ang isang high-value individual na kinilalang si alias Bebo, 36 anyos, matapos na aresto sa sinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Davao City Police Office o DCPO sa Porocleo, Barangay Lasang, Davao City, kagabi ng Abril 9, 2026. Tapos may mga ganitong klaseng balita pa, mga babayan. Tungkol sa droga. Actually, nakakagulat, no? Kasi kung tungkol na naman to sa droga, mga babayan, sunod-sunod naman na po ata yung mga nahuhuli dyan. Noong nakaraan, ang laki ng halaga nahuli dyan. Sa Davao din. Tapos ngayon, meron na namang nahuli. Davao City na naman, mga kababayan. Ano na po ba nangyayari dyan sa Davao? Bakit po mukhang ang dami po atang nahuhuli ngayon dyan sa Davao City, mga babayan? Inangunahan ng operasyon na matauhan ng CDEO sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Mark Ferdinand
Barty, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, 1st and 2nd City Mobile First Companies at sa koordinasyon ng Bunawan Police Station at PDEA 11. Sa operasyon, nakumpiska ang hinihinalang na may tinatayang standard drug price na 170,000. 170,000 mga kababayan. Kabilang sa nakumpiskang ebidensya, ang 2 pakete ng hinihinalang bypass money, bodol money, isang cellphone at motorsiklo. Ang suspect ay residente ng Tagum City, Davao del Norte ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa komunidad. Ito si June. Ayan mga kababayan, no? So paano ngayon ang sasabihin nito mga DDS? Lalo kaliwat kanan po yung mga nakikita natin na nangyayari po ngayon diyan po sa Davao City. No, kasi lagi nilang pineflex mga kababayan. Safe sa Davao, drug free ang Davao, 'di ba? Walang droga sa Davao. Napaka-safe sa Davao. Di ba mga kababayan? Pero bakit may mga ganito tayong nababalitaan? No? Siguro naman ito po hindi to AI mga kababayan. Baka sabihin na naman ng mga DDS dyan, AI na naman to. Kasi ultimo ayan binalita eh. Di ba? At hindi lang po isa yung nagbalita nito mga kababayan. Marami po ang nagbalita netong na to. At bakit kaya hindi ito binabalita ng mga DDS? Yun po yung tanong natin dyan. Akala ko po ba safe na safe po sa Davao? Walang nangyayaring krimen. Mababa ang crime rate. Walang droga. Diba? Yan po katanungan lamang natin. No, yan lang po katanungan lamang natin dahil pinagmamalaki po kasi ng mga DDS. Diba? Lagi nilang pinagmamalaki yan. Lagi nilang sinasabi na ganyan. No, kumbaga parang pinapalabas nila, napakalinis sa Davao, wala nangyayaring krimen sa Davao. Yun lagi eh. 'Di ba? Yung napapanood natin. Lagi ni sinasabi ng mga DDS vlogger. Pero bakit may ganitong balita ngayon? At take note, sunod-sunod Sunod-sunod yung mga balita. No, especially sa mga pinagbabawal na gamot diyan po sa Davao, yung mga S. Sunod-sunod yung mga nahuhuli po. Sunod-sunod ang mga bypass operation. Diba? Okay, so yan, hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. And out.